Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po. Dito na naman sa isa na namang talakayan natin dito sa ating um, Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Subscribe na po kayo sa YouTube channel kong ito. Meron din po tayong Informador Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O mga kabunyog, pag-usapan natin itong topic natin ngayon. Itong si Attorney Harold Respicio. Hindi ko ito personally kilala, pero nakita ko ito noon yung una kong nakita ito noon yung tapos yung elections. Yung elections nung Mayo, may dayaan daw sa elections, ah, ano niya, yung sa ano na naman, yung sa ano naman sa automated election system natin, ha? Nung yan yun si Respicio eh. Ngayon, nandito na naman siya dito sa pag-file ng impeachment kay PBBM, mga kabunyog, mga kababayan, kasama nila Mike Defensor, kasama nila Chavit Singson, ni Topacio, ni Attorney Jing Paras, kasama rin siya kasama niya rin sila, yun, sino ba yun? Yung Cathy Binag, ito yun, sila, grupo silang nag-file, ang dami nila. O, tapos isa ito sa maingay doon, itong si Attorney Respicio. Nag-iingay. Tapos nung hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint, nag-press con sila. O ito, binigyan din ito ng pagkakataon na magsalita. So, pero siyempre, ang mga pangunahing speakers dun sa press con nila, sila Topacio, sila Mike Defensor, Chavit Singson, si Jing Paras. Pero binigyan din ng pagkakataon itong si Respicio na magsalita. Kaya lang ang nakakaano dito, parang nagwawala si Attorney Respicio. Ha? Galit na galit siya na hindi pinayagan, hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint na final. Planado daw ang lahat ng ito. Oh, yan ano daw talaga, gustong patayin ang kanilang impeachment na pinafile. Hmm? Maniobra daw yan ng administrasyon. Hmm. Kaya lang nung tinatanong, natatawa tayo nung tinatanong siya, bakit wala po kasi kayong wala kayong nag-endorse na kongresista, di po ba kailangan ng endorsement ng isang kongresista? Sabi niya, marami kaming mga kongresistang supporters. Naghihintay lang silang tawagan namin. Oh, kung pag sinabi naming bababa 'yon. Sabi niya, sabi ni Attorney Respicio, katunayan, marami daw mga kongresista susuporta daw sa impeachment na sinusulong nila. Kinakausap na daw sila marami ng mga kongresista ang kumbinsido na dapat nang i-impeach tapos inaano niya, ah, talagang sinasabi niya marami na daw 'yan mga kongresista na 'yan. Kaya lang, sino nga? Bakit wala man lang isang nag-endorse ng nila? Mabuti pa yung unang abogadong nag-file, yung si Attorney Andre De Jesus, mayroon man lang isang abogado, ay isang kongresistang nag-endorse, si Representative Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Yung pangalawa, yung sa Makabayan Black, mayroon din. O, yung mga Makabayan Black na in-endorse din ng Makabayan Black. Pero sila, wala. O, kahit man lang yung anak ni Marcoleta, si Paulo ba yun? Paulo bang pangalan nun? Hindi man lang nila makuha para mag-endorse. Kaya kinakantsawan tuloy. Pero sabi ni Attorney Respicio, siya, parang galit na na sinasabi niya na marami kaming tinadya lang talagang patayin itong impeachment na 'to. Oh, tapos sabi niya, sila daw na mga Ilocano nagdesisyon na daw sila na parang itkwil na si Marcos. Hmm, marami daw silang ebidensya na kaya lang yung sinasabi nilang maraming ebidensya, paano mo mai-present 'yun kung hindi mo mai-file yung impeachment mo? Eh, ang problema, paano mo maipa-file ang impeachment mo, wala namang kongresistang nag-i-endorse. Tapos kung hindi man tinanggap 'yan nung Biyernes, ay di dapat dalhin mo sa Lunes, i-refile mo uli. Kaya lang hindi na daw sila magre-refile, eh. Handa
ang dami mong sinasabi na maraming kongresista ang susuporta na, o di sayang nun. Kung totoong maraming kongresistang susuporta sa'yo, parang nakakasigurado na kayo na makakalusot sa Kamara kasi requirement dun 1/3, o ba't hindi niyo isulong? Marami na raw silang mga testigo, handa na. Oh, kung talagang confident kayo na matibay ang grounds niyo, maraming ang kongresista ang magfa-file, pagkatapos ay, ah, talagang marami na kayong mga testigo at ebidensya, na mga testigo na handang magtestigo sa impeachment, ay di lalong hindi ka papayag na hindi talaga mai-file yung impeachment mo. 'Di ba? Parang ano yun, illogical. Galit na galit ka na hindi pinayagang makapag-file dahil sabi mo mabibigat ang mga akusasyon mo doon at mayroon kayong mga testigo at mayroon kayong mga kongresista na handa ng sumuporta sa inyo na kapag, nagbotohan na ay boboto para sa impeachment. Kung gano'n ka kakumpiyansa, gano'n ka kasigurado, magagalit ka talaga na hindi maituloy ang impeachment, ay ilalaban mo ito ano man ang mangyari. Eh, ngayon hindi naman nila pinaglaban, eh. Hindi naman nila pinaglaban, eh. Puwede ka naman bumalik nung Monday, 'pag hindi pa rin tinanggap nung Monday, ay talagang grabe na 'yan. Obvious na talaga yung maniobra buti pa yung Makabayan Black, sa totoo lang. Yung Makabayan Black, o yun, nakapag-file sila. Oh, kaya ano na, in-endorse na ngayon, ni-refer na. Ni-refer na ng Rules Committee sa Justice Committee. Oh, ika-ano na yun, maghi-hearing na yun yung Justice Committee. Sila, wala na. Hindi na sila puwede. Hindi na makakapag-file yun sila Respicio, sila Defensor. Oh, sigurado magagalit na naman 'yan. Magagalit na kasi na-trigger na yung 1-year bar rule. Hindi na sila puwedeng mag-file. Ang nakalagay sa konstitusyon, kapag may na-initiate na yung impeachment complaint, hindi na puwede mag-entertain ng another impeachment complaint. O na-initiate na ba yung impeachment complaint? Yes, initiated na yon dahil na-refer na sa Justice Committee. 2 impeachment complaints ang na-refer sa Justice Committee. So yun na yun. Yung kanila, yung kila Respicio, yung kila Mike Defensor, wala na yun. Kung may plano sila, nagagalit na naman sila. Oh, simple lang naman sana ang ginawa nila, eh. Kaya lang ito, nakakatawa itong si Attorney Respicio, talagang galit na galit, nanlilisik ang mata 'pag nagsasalita ito, eh, nagwawala, nagwawala, walang preno, talo pa nito si ano, talo pa sino bang ano nito, ah, ibang klase rin 'tong si Attorney Respicio, eh. Ibang klaseng lawyer din, 'pag nagsasalita talagang walang preno. Magpa-partner sila nila Topacio, partner sila ni Topacio. Kaya lang papaano pa nga yung sinasabi nilang preparado sila, maraming testigo sila na naka-ready na, maraming kongresistang susuporta, papaano mangyayari 'yan, ha? Hindi naman sila kinakalaban nila yung nag-file ng unang impeachment. Sabi nila ano 'yan, ano naman yung peke daw 'yon, yung attorney na nag-file. Yung Makabayan Black hindi naman sila iwe-welcome nun. Yung Makabayan Black nag-file talaga yun ng impeachment complaint bilang pero hindi yan makikialyansa sa Duterte. Hindi yun makikialyado sa Duterte. Yung Makabayan Black, o di papaano sila, magdadada na naman lang sila sa labas. Oh, ibig sabihin nun hindi naman talaga sila desisyonado sa impeachment nila. Propaganda lang talaga ang habol nila. Anyway, ano natin 'yan, bahala na sila diyan sa kanila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.